Kilala si Zhu Mingxu bilang isang sikat na actress dahil sa kanyang kakaibang karisma at galing sa pag-arte. Gayunpaman, nagkaroon siya ng boyfriend na itinago ang pagkakakilanlan, si Lu Bongzu, isang CEO. Ngunit hindi nagtagal nalaman ni Mingzu na may asawa na eto. Kumalat ang balita na si Mingzu ay isang kabit at homewrecker. Sa araw ding yun, sinugod niya si Bongzu na nagsasabing okay lang yun dahil girlfriend naman niya siya at hindi asawa. Sa galit ay pinaghahampas niya siya sa hawak niyang bulaklak, dahilan upang madamay ang isang binatang mangingisda na nagkataong naroon din sa lugar. Kinabukasan, kumalat ang larawan ng tatlo sa internet na nagsasabiing si Xu Mingzu ay nakikipag-date sa isang lalaking may asawa na. Dahil sa eskandalo, hindi nakaligtas si Mingzu sa mapanuring mata ng kanyang ina. Pinaalala nito na dahil sa nangyari, manganganib ngayon ang kanyang karera. Gusto man ni Mingzu na umalis sa mundo ng showbiz at mamuhay bilang isang simpleng mamamayan, alam niyang hindi papayag ang kanyang ina. Dahilan upang makaisip siya ng isang solusyon na maaaring luminis sa kanyang nadumihang reputasyon. Ang hanapin ng lalaking nasama sa larawan at alokin ng peking kasal bago ang ikatlong araw. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mingzu. Agad niyang kinuha ang background ng binatang mangingisda. Ayon sa kanyang impormasyon, ang binata ay matagal nang nawawala, ngunit bumalik din sa kanyang lola matapos ang ilang taon. Pinuntahan niya ang lugar kung saan naroroon ang binata. Agad niya siyang nilapitan, ngunit hindi inaasahan na mamukaan siya ng lalaki. Siya ang babaeng nagwala noong isang araw tapos malamang may asawa na pala ang kanyang boyfriend. Bago pa makapagsalita ang binata ay pinigilan siya ni Mingzu. Pinakilala niya ang kanyang sarili at sinaad na siya ang sikat na si Xu Mingzu. Cheng Xingye, narito ako para sa iyo, para magpakasal sa iyo, budalas niya. Bagay na kinagulat ni Xingye. Hindi mawari ni Xingye kung matatawa ba siya o magagalit sa kanyang sinabi. Dahil doon, agad niyang pinaalis ang babaeng naroon at hinarap si Mingzu. Magpakasal, okay ka lang ba? Tanong niya. Agad pinaliwanag ni Mingzu na ang gagawin nila ay isang kontrata lamang dahil sa eskandalong kumakalat na sumisira sa reputasyon niya. Pinaliwanag niya na bibigyan siya ng malaking kabayaran at kapag maayos na ang lahat ay aalis din siya doon. Agad kumuha si Xingye ng papel at sinulatan iyon sa kabinigay kay Mingzu. Akala niya ay contact number niya iyon ngunit isa pala iyong doktor sa utak. Sinaad ni Xingye na puntahan niya ang nasabing doktor pagkatapos ay agad siyang umalis. Gayunpaman, hindi pa rin bumigay si Mingzu. Samantala, habang kausap ni Xingye ang kanyang lola, biglang dumating ang kanyang kapatid na si Xiaozu. Sinaad ito na may isang magandang babae sa labas na nagpakilalang girlfriend niya at kailangan niyang puntahan. Pagkababa ni Xingye, nakita niya si Mingzu na umiiyak at nagsasabing inaayawan siya nito dahil di umano sa kanyang status bilang artista. Tinawid ko ang apoy at dagat, mapuntahan ko lang siya, mahal ko siya at wala akong pakialam anuman ang kalagayan niya sa buhay, bulalas ni Mingzu. Nang makita niya si Xingye, agad niya siyang tinawag at hinabol. Pagkatapos ay pinulupot ang kanyang leg sa kanya. Huwag mo akong takasan, nagpakahirap ako mahanap ka lang, bulong niya. Hanggang ilabas niya ang singsing na nasa kanyang bag. Magpakasal na tayo, bulalas niya, bagay na lalong kinagulat ni Xingye. Imbes na pahiyain, tinitigan na lang niya ang dalaga, hindi alam kung maaawa ba o palayasin na lang niya siya sa harap niya. Habang ang lahat ay umaasang tatanggapin ni Xingye ang alok, agad namang kinuha ng kanyang lolang singsing at pilit na pinasuot yon kay Xingye. Dahil ako ang natitirang guardian mo, ako ang masusunod, saad niya bagay na kinatuwa ni Mingzu. Gustong magprotesta ni Xingye ngunit napigilan siya ni Mingzu. Sa loob ng bahay, nagulat na lang si Xingye nang makita ang mga alak na nilabas ng kanyang lola para di umano sa kanyang magiging kasal. Natamimi na lang si Xingye na malaman na ang mga alak ay matagal nang inimbak na matanda para sa kanya. Hanggang ipaalala ng kanyang lola ang araw kung saan nakita niya siya na papunta sa dagat. Inakala niya noon na problemado si Xingye at gustong makapakamatay. Sinaad niya na kung hindi niya siya nakita, baka tuluyan na rin siyang nalunod. Sinabi niya na ngayong nakahanap na siya ng babaeng magmamahal sa kanya, matatahimik na siya di umano at handa na magpahinga anumang oras. Dahil doon, nangako si Xingye na kukuha na sila ni Mingzu ng marriage certificate kinabukasan. Samantala, dumiretso si Mingzu sa kanyang silid. Matapos humiga sa kama ay bigla siyang kinatok ni Xingye upang bigyan ng tsinelas. Minaliit at tinanggihan niyon ni Mingzu. Ngunit pagtayo niya ay bigla siyang natiso dahil sa high heels, dahilan upang mapahiya siya sa harap ng lalaki. Kinaumagahan, agad nagbihis si Mingzu para magpa-register. Naghanda si Mrs. Cheng ng seafood porridge pero tinanggihan iyon ni Mingzu at sinaad na vegetable salad lang ang kinakain niya sa umaga. Dahil doon, sinabi ni Xingye na sa susunod na magluluto ang kanilang lola, huwag na siyang ipaghanda. Hindi nagtagal, tinawag niya si Mingzu na sumakay di umano sa kanyang convertible. Bagay na kinagulat ni Mingzu. Ngunit ngayong nakakuha na sila ng lisensya bilang mag-asawa, umaasa si Mingzu na iyon na rin ang simula para matahimik ang magunong mundo niya. Ngunit isang bagay ang kumuha sa kanyang atensyon. Ang nilagay ni Xingye na apelyido ay Shen at hindi Cheng. Nagulat si Xingye na nakita niya iyon, ngunit agad niyang sinaad na lumang pangalan niya iyon. Binigyan niya si Xingye ng tseke para sa 3 buwan. Napagtayo niya bilang kanyang peking asawa. Ngunit nang paalis na sila ay biglang bumungad ang isang luxury car sa tapat nila. Natuwa si Mingzu nang makitang sa kanya ang sasakyan, dahilan upang magyabang siya kay Xingye. Sinabihan niya siyang sumakay na sa convertible niya habang siya ay sa kanyang Bentley. Gayunpaman, pagkabukas ng bintana ay bumungad sa kanya ang kanyang ina. Pinakita niya ang marriage license at sinaad na pwede na siyang tumuloy sa audition para sa susunod na movie project.
Gayunpaman, gusto ng kanyang ina na manatili muna siya sa Chengs dahil hindi pa umano tumitigil ang batikos sa kanya. Gusto ni Mrs. Xu na matapos ang 1 buwan, humarap siya sa interview kasama si Xingye. Yun ay upang ipaalam na ang kasama niya sa kumakalat na larawan ay si Xingye at hindi si Mr. Lu. Gayunpaman, hindi maiwasang sabihin ni Mingzu ang kanyang ninanais. Ang magkaroon ng tahimik na pamilya malayo sa gulo, dulot ng kanyang trabaho. Biglang nagalit ang kanyang ina at hinagis ang kanyang mga larawan. Napag-alaman na minsan ng pinangarap ni Mrs. Xu na mag-artista ngunit nabigo ito. Gusto niya na lahat ng pangarap niyang hindi natupad ay gagawin ni Mingzu para sa kanya. Bilang masunuring anak, agad humingi si Mingzu ng tawad at sumunod bagay na nagpatuwa sa kanyang ina. Pagkaalis ni Mrs. Xu ay dumating si Xingye at inabot sa kanyang scarf na naiwan niya di umano sa sasakyan. Biniro siya ni Mingzu na diniya lang siya matiis, ngunit tinuro ni Xingye ang klinik ng doktor at sinabihan siya na magpa-check up muna. Kinagabihan, hinati ni Mingzu ang kwarto nila sa pamamagitan ng paglagay ng linya sa gitna. Ayaw niyang may lumalampas sa linya ngunit dahil sa libro niyang pinagmamalaki niya, siya rin ang unang lumabag sa usapan. Sa kalagitnaan ng gabi, muling binangongot si Xingye tungkol sa nangyaring aksidente noon kasama ang kanyang mga magulang. Dahil hindi makatulog, nagpahangin siya sa labas habang nag-iisip. Ngunit biglang dumaan si Mingzu dala ng sleepwalking. Pinigilan niya siya at binuhat pabalik sa loob. Pinahiga niya ito sa kama ngunit hindi inaasahan na masagi ang kanyang leeg matapos madikit sa labi ni Mingzu. Tinitigan niya siya habang tulog na para bang may isang bagay na gumising sa tulog niyang diwa. Nang tumayo siya, muli niya siyang tiningnan at hindi mapigilang mapangiti. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala lalo na't naglalakad siya kapag tulog. Nakita niya ang sugat sa kanyang kamay at nilagyan niyo ng band-aid. Kinaumagahan, nagising si Mingzu na nagtataka kung sino ang naglagay sa band-aid niya. Hinanap niya si Xingye ngunit hindi niya eto makita. Hanggang sabihin ng kanyang lola na siya ay pumalaot para mangisda ng ilang araw. Ngunit 1 linggo na ang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Xingye. Habang nasa porch, sinusubukan ni Mingzu na libangin ang sarili at nagkunwaring nasa ibang bansa habang lumalanghap ng sariwang hangin. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol kay Xingye hanggang tawagin siya ng kanilang lola na sumama sa may pier para bumili ng mga sariwang paninda. Habang naroon, dumating ang kanilang kapitbahay na si Mrs. Candy upang i-promote ang isang pekeng face cream. Agad siyang sinita ni Mingzu dahil alam niyang peke ang produkto ngunit lalo lang lumala ang bangayan. Hampasin na sana ni Miss Candy si Mingzu gamit ang dambuhalang isda, ngunit agad siyang hinarangan ni Xingye na kanina pa dumating. Nagulat si Mingzu nang makita siya ngunit nagalit ito nang malamang tinamaan ang kanyang asawa sa likod. Pagdating sa bahay, agad tinanong ni Mingzu si Xingye kung binasa niya ang libro tungkol sa kanya na binigay niya noong nakaraan. Itinanggi yun ni Xingye at sinaad na wala siyang panahon at hindi siya interesado sa buhay niya. Hanggang muling lumampas si Mingzu sa linya na nilagay niya. Ngunit nang sitain siya ni Xingye, ininis pa niya eto lalo na parang bata at tumalon-talon sa linya habang sinasabing gawin din niya kung ano ang kanyang gusto. Nang umalis si Xingye, inubos niya lahat ang binigay niyang pagkain. Ngunit nag-alala siya na baka nahulog na si Xingye sa kanya at baka hindi niya kakayanin oras na aalis na siya. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Miss Candy, ang babaeng nakaaway niya sa may pier. Mukhang may problema siya sa pamilya at agad umalis sa bahay ng kanyang biyenan. Ngunit nahulog niya ang kanyang susi. Hinabol siya ni Mingzu para ibigay yon sa kanya pero naabutan na lang niya ito sa dalampasigan. Dahil doon, nasugat ang paa ni Mingzu. Nang makita yon ni Mrs. Candy ay agad niya siyang inalalayan papunta sa kanilang bahay para gamutin. Habang naroon, nagsimula silang magkapalagayan ng loob hanggang malaman ni Mingzu na may dalaga rin siyang anak. Nainggit siya na ang dalaga niya ay malayang na isasagawa ang mga bagay na gusto niya. Hindi katulad niya na kinokontrol lagi ng kanyang ina. Nalaman din niya kung gaano kalawak ang kaalaman ni Xingye pagdating sa negosyo. Maliban dito, siya ang laging inaasahan ng mga residente sa lugar, lalo na tuwing sila'y nagkakaroon ng technical na problema. Habang pauwi, nakita ni Mingzu si Xingye na pinapanood siya. Nagreklamo si Mingzu na masakit ang kanyang paa ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Xingye. Gayunpaman, pinigilan siya ni Mingzu at nagmakaawa na tulungan siya nito pauwi. Dahil doon, kinarga siya ni Xingye sa likod, bagay na kinatuwa ni Mingzu. Samantala, nalaman ni Mingzu na nangangailangan ng isa pang elementary school ang Guanxing Village. Nangako siya na gamitin ang kanyang impluensya upang i-promote ang kanilang lugar para sa turismo at ang perang malilikom ay mapupunta lahat sa paggawa ng nasabing eskwelahan. Kinahapunan, umalis si Xingye para mag-attend ng isang collaboration meeting. Doon ay napag-alaman na ang totoong pangalan niya ay si Shen Wang, ang chairman ng Ansheng Group. Hanggang muling bumalik ang alaala ng nakaraan. Naalala ni Xingye ang araw kung kailan namatay ang kanyang kapatid. Naalala niya ang araw kung kailan habang siya ay nasa meeting, tinatawagan siya ng kanyang kapatid na naroon dahil sa isang aksidente.
Hindi niya agad sinagot yon, ngunit nang dumating siya sa ospital ay wala nang buhay ang kanyang kapatid. Naalala niya ang kanyang hiling noong birthday niya na sa susunod na taon, ipasyal niya siya sa Guansing Fishing Village. Gusto di umano ng kanyang kapatid na makita ang lugar dahil sa nababalita ang ganda nito. Kalaunan, pinuntahan niyo ni Xingye. Namangha siya sa tubig na umiilaw at nagkukulay bughaw sa gabi. Ay nangako siya na pagagandahin pa niya ang lugar at gagawing sentro ng turismo bilang alaala ng kanyang kapatid. Samantala, nakipagkita si Xingye kay Lu Boshu, ang naging ex ni Xu Mingzu na naging dahilan upang masira ang kanyang reputasyon. Napag-alaman na gusto ni Bushu na magpatayo ng isang cargo hub sa South Pacific at nangangailangan ito ng malaking budget para maisagawa ito. Nag-alangan si Xingye dahil maliban sa marami pa itong pagdadaan ng proseso, ito ay napaka-risky, lalo na't dadaan pa ito sa Land Reclamation Approval. Dahilan upang sabihin ni Mr. Lu na pangungunahan muna niya ang unang bahagi ng proyekto. At ang panghuling bahagi ay gagastusan na ng Ansheng Group, ang kumpanya ni Xingye. Pag-uwi ni Xingye, nadatnan niya si Mingzu na abalang nagpo-promote para sa turismo ng kanilang lugar. Nakita siya nito at ipinagmalaki ang magandang resulta ng kanyang ginagawa sa kanilang village. Dahilan upang yakapin siya ni Xingye ng mahigpit at para bang ayaw na siyang pakawalan. Nagalit si Mingzu ngunit biglang dumating ang classmate ni Xiaozu na nagsasabing may nangyari sa kanya sa eskwelahan. Agad pumaraon si Mingzu at doon nakita niya si Xiaozu na nagkulong at umiiyak sa isang silid. Gamit ang lakas, binuksan niya ang pinto hanggang malaman niya na si Xiaozu ay nagkaroon na ng buwanang dalaw. Dahil doon, pinaliwanag ni Mingzu ang kanyang pinagdadaanan at tinuruan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Kalaunan, napag-alamang nalugi ang kumpanya ni Mr. Lu dahil sa pagtayo ng struktura sa isang island na hindi dumaan sa proseso. Sinugod ni Mr. Lu si Xingye upang sisihin sa nangyari ngunit sinabihan siya nito na nabanggit na niya ang problema sa reclamation pero nagpatuloy pa rin siya. Sa mga sumunod na araw, nalungkot si Mingzu dahil ilang araw na lang, aalis na siya sa Guansing Village. Tinanong niya ang sarili kung bakit mabigat ang pakiramdam niya pagkatapos ay tumalon-talon habang pilit nilalabanan ang kanyang nararamdaman. Hanggang nagulat na lang siya na biglang dumating ang kanyang ina. Binigyan siya ni Mrs. Cheng ng inumin, ngunit sinabi ni Mrs. Xu na ayaw niya ang kanilang pagkain doon. Kinausap niya ng pribado si Mingzu tungkol sa nalalapit na interview niya. Gusto niyang ipakita ni Mingzu at Xingye na in love sila sa isa't isa at pinaalala na ayaw niyang makita ang kanyang mga in-laws na nandoon din sa lugar maliban kay Xingye. Sinubukang tumutol ni Mingzu pero iginiit ng kanyang ina na huwag siyang masyadong padadala sa kabaitan nila dahil pera lang di umano ang habol nila. Tumanggi si Mingzu dahil alam niyang hindi sila ang klase ng taong iniisip niya. Sinabihan siya ni Mrs. Xu na huwag padadala lalo na't nakapwesto na siya para mag-host sa isang variety show. Ayaw man ni Mingzu, sinaad naman niya na sumunod lang siya sa gusto niya para hindi sila magkaproblema. Hanggang maalala ni Mingzu ang araw kung kailan iniwan sila ng kanyang ama. Doon, sinaad ni Mrs. Xu na simula sa araw na yon, siya na lang ang tanging kakampi niya. Wala nang ibang magmamalasakit sa iyo kundi, lang, bulalas ng kanyang ina. Sa ngayon, nahihirapan si Mingxu na lagi na lang siyang dinidiktahan ni Mrs. Xu. Muli niyang sinugat ang kanyang daliri at ang makita iyon ng kanyang ina ay sinigawan niya ito. Alam niyang senyales iyon na totoo si Mingzu sa gusto niya, kaya't muli siyang nagalit sa kanya. Hanggang biglang dumating si Xingye na lalong ikinagalit ni Mrs. Xu. Nakita ni Xingye ang sugat sa daliri ni Mingzu at sinaad. Ang malalim na sugat ay mahirap maghilom. Hinila niya siya para gamutin muna ang sugat ngunit pinigilan siya ni Mrs. Xu. Dahil doon, inaya siya ni Xingye upang makausap ito ng pribado. Pagkasara ng pintuan, tinawanan siya ni Mrs. Xu at binanggit na ang taong kagaya niya ay di dapat mangarap ng ganon kataas. Inalok niya si Xingye ng mas mataas na bayad para lang manahimik at sumunod, ngunit tinanong siya nito, ano ang gusto mong mangyari kay Mingzu para makontento ka? Sinaad niya na anak niya siya at wala na siyang pakialam kung ano ang gusto niyang gawin. Hanggang banggitin ni Xingye ang naging buhay ni Mrs. Xu noon, bagay na kinagulat niya. Alam kong dati pa, isa kang starlet na umaacting para sa mga low-budget na panood. Hanggang magkaroon ng audition para sa mas malaking proyekto, isa ka sa 3 nakuha na pagpipilian. Ngunit sa araw ding iyon, ay nalaman mong buntis ka kay Mingzu, paliwanag ni Xingye. Hindi makapaniwala si Mrs. Xu na alam niya ang bawat detalye ng kanyang nakaraan, kaya't diretsahan niya iyong inamin. Sinaad niya na dahil kay Mingzu, kailangan niyang isakripisyo ang pangarap niya para sa kanya. Gayon pa man, napag-alaman na kahit buntis siya noon, nagpatuloy pa rin siya sa audition ngunit hindi siya nakuha. Lumalabas na ginagamit niya lang si Mingzu na dahilan upang pagtakpan ang sarili niyang kabiguan. Natawa si Mrs. Xu na sinisiraan pa rin siya hanggang ngayon. Kinuwestiyon niya ang kredibilidad ng balitang lumabas tungkol sa kanya at hinamon si Xingye na patunayan niya ang kanyang mga sinabi. Tawagan na sana ni Xingye ang director ng news agency na nagpalabas noon ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mrs. Xu. Tinanong niya kung ano ba ang gusto niya at bakit niya siya pinaimbestigahan. Isa lang ang gusto ko, ang mapalaya si Mingxu sa kontrol ng iba, sagot niya. Gayunpaman,
Naging matigas si Mrs. Xu. Anak ko siya, akin siya, at walang makakapigil anuman ang gusto kong gawin. Bulalas niya. Gayunpaman, paglabas niya sa pintuan, nagulat siya na naroon si Mingzu na kanina pa nakikinig. Dahil doon, agad nagpaliwanag ang kanyang ina na lahat ng ginagawa niya ay sa ikakabuti nilang dalawa. Tinawag siya ni Mingzu upang mag-usap ng pribado at doon, binanggit lahat ni Mingzu ang mga ginagawa niyang pang-aabuso sa kanya. Hanggang sa puntong nasasaktanan niya mismo ang kanyang sarili. Yun ay dahil hindi niya magawa ang mga bagay na ninanais niya. Nakiusap siya sa kanyang ina na ngayong malaki na siya, hayaan na niya siyang magdesisyon para sa sarili niya. Nabigla ang kanyang ina, ngunit sa huli, mukhang nagkaayos na sila. Pumayag na ang kanyang ina na ikansela ang kanyang posisyon sa variety show at tumuon na lamang sa pag-audition kay Director Lee para sa female lead na kailangan nila. Bago umalis, mukhang nagkakaroon na ng kumpiyansa si Mrs. Xu kay Xingye na kahit isa lang siyang mangingisda, marami pa rin siyang mga bagay na kayang gawin. Isa na ang protektahan ng kanyang anak. Matapos makipagkamay ay umalis na siya, bagay na pinagtaka ni Mingzu. Habang nasa dalampasigan, tinanong ni Mingzu si Xingye kung sa mga araw ba na magkasama sila, ay hindi man lang naantig ang puso niya sa kanya. Dahil doon, hinawakan ni Xingye ang kamay niya at sinaad, "Oo, nahulog ang puso ko sa'yo. Ngayong hindi ko kayang mawala ka. Anong gagawin mo?" Tanong niya. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Xingye, dahilan upang matamimi siya at hindi masagot ang tanong niya. Napangiti si Xingye pagkatapos ay hinila siya palapit sa kanya. "Nagtatanong ka, pero mukhang ikaw naman ang nahulog," saad ni Xingye, dahilan upang muling mainis si Mingzu sa kanya. Hanggang tawagin ni Mrs. si Xingye na puntahan ang pier. Yon ay dahil nagkaroon di o mano ng problema sa kanilang fishing boat, dala ng malakas na hangin at ulan. Agad pumunta si Xingye upang ayusin iyon, ngunit dumating na ang gabi, hindi pa rin siya bumabalik. Habang nag-aalala si Mrs. Cheng at Xiaozu, lalo namang hindi mapakali si Mingzu. Kinuha niya ang flashlight at agad pinuntahan si Xingye, ngunit habang hinihila ni Xingye ang tali, tumilapon siya sa dagat hanggang siya ay mawalan ng malay. Sa pagkakataong iyon, humiwalay ang kaluluwa niya at sa isang iglap, nakausap niya ang kanyang yumaong kapatid. Nagsorry si Xingye na hindi niya nasagot agad ang mga tawag niya noong araw bago siya na maalam, ngunit sinaad ni Xiaoye na okay na siya. Sinaad niya na masaya siya para sa kanya at nagpasalamat na kahit papaano, binuhay niya siya sa loob ng 20 taon. Hanggang marinig ni Xingye na tinatawag siya ni Mingzu. Saglit na bumalik ang kanyang diwa hanggang hilain siya ni Mingzu papunta sa pampang. Sinubukan niya siyang ECPR hanggang unti-unti siyang nagising. Sa tuwa ay niyakap siya ni Mingzu ng mahigpit dahil sa pag-aakalang hindi na siya mabubuhay pa. Sa bahay, seryoso siyang hinarap ni Mrs. Cheng bagay na kinagulat niya. Hanggang sabihin ng matanda na panahon na upang bumalik siya kung saan siya galing. Napag-alaman na hindi niya siya totoong apo at nakita niya lang siya sa dagat noong panahong nagdadalamhati siya. Nagkunwari siyang lasing, dahilan upang tulungan siya ni Xingye pauwi sa kanyang bahay. Doon ay nalaman ni Xingye na mag-isa na lang siya sa kanyang tirahan. Kalaunan dumating ang kanyang kapitbahay upang bigyan siya ng pagkain. At nang tanungin nito kung sino ang binatang kasama niya, agad niyang sinabi na siya si Cheng Xiaoye, ang kanyang apo na bumalik di o mano upang samahan siya. Doon ay nalaman ni Xingye na halos araw-araw hinahanap ng matanda ang kanyang apo. Dahil wala na ang kanyang kapatid at mga magulang, nagdesisyon si Xingye na manatili doon kasama ang matanda. Kinaumagahan, habang naglalagay si Mingzu ng lipstick, naalala niya ang ginawa niyang pag-CPR kay Xingye. Hindi siya matahimik dahil kung tutuusin parang hinalikan na rin niya eto. Hanggang mapagtanto niya na mukhang nahuhulog na siya sa binata. Hindi niya matanggap noong una, ngunit nagdesisyon siya na sabihin kay Xingye ang nararamdaman niya. Pinuntahan niya siya sa dock, ngunit sa sandaling magtapat na sana siya ay biglang dumating ang mga tauhan ni Xingye na pinangunahan ni Secretary Han. Matapos mapakilala ay sinaad ni Mr. Han na may kailangan lang silang ipapirma na papeles. Inakala ni Mingzu na may bago siyang project, ngunit diretsahang sinabi ni Secretary na ang taong kailangan nila ay si Xingye. Sa pag-aakalang may atraso si Xingye sa kanilang boss, nakiusap si Mingzu na ipaubaya na yon sa kanya, total kakilala niya di o mano ang kanilang boss. Nagsinungaling din siya at binanggit na matagal nang may gusto ang kanilang boss sa kanya, kaya wala yung problema. Dahilan upang sabihin ni Secretary Han na tawagan niya ngayon ang kanilang boss upang ikumpirma. Binigay ni Mr. Han ang cellphone at nang tawagan niya siya, tumunog ang cellphone ni Xingye. Sinagot iyon ni Xingye at sinaad, "Yes, eto si Shen Wang, dati nang may gusto kay Xu Mingzu." Nagulat si Mingzu at tinanong kung siya ba ang presidente ng Ansheng Group.
Sa tuwa ay niyakap niya si Xingye at sinaad. Ang yakap nato ay bilang pasasalamat sapagkat dahil sa'yo, nakarma si Bongzu. Saad niya habang pinipirmahan ni Xingye ang papeles na dala ni Secretary Han. Gayunpaman, nagalit pa rin siya dahil nilihim iyon ni Xingye sa kanya. Sa dagat kung saan umiilaw ng bughawang dagat sa gabi, muling nagkita ang dalawa. Duan, tutuhanan na nga nilang binigay ang kanilang puso sa isa't isa. Nagpalitan sila ng isang mainit na halik, bilang patunay na ang divorce ay wala na sa bokabularyo nila. Mga Karkaps, hanggang dito na lang ang ating kwento at sana may napulot tayong muli na aral at magsilbing salamin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kalakip nito ay mga aral hindi lang tungkol sa pag-ibig, bagkus pati sa ibang aspeto ng ating buhay. Halimbawa, sa panig ni Mingzu, ang sobrang pagkontrol ng magulang, kahit bunga ng pagmamahal at sakripisyo, ay maaaring maging tanikala sa paglago ng isang anak. Si Mrs. Xu ay ginawang dahilan ang kanyang mga kabiguan upang idikta ang kinabukasan ni Mingzu. Mabuti na lang nakilala niya si Xingye, ang taong nagbigay kay Mingzu ng lakas upang magkaroon ng sariling boses. Kasabay nito, ipinakita rin ang pagbagsak ng proyekto ni Mr. Lu. Ang pagwawalang bahala sa tamang proseso at labis na pagtitiwala sa mabilisang kita ay maaaring umantong sa malaking kapahamakan. Ang revelasyon naman na si Xingye pala ang tunay na presidente ng Ansheng Group ay nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo o trabaho, kundi sa kanyang karakter at mga ginagawa. Sa madaling salita, ang tunay na pagmamahal ay hindi nangongontrol kundi nagbibigay ng kalayaan upang lumago at gumawa ng sariling desisyon. Hindi rin dapat husgahan ng isang tao batay sa kanyang estado sa buhay, dahil maaaring higit pa ang kanyang kakayahan kaysa sa inaakala ng iba. At higit sa lahat, ang buhay ay napakaikli at hindi tiyak, kaya mahalagang ipahayag ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong mahal natin habang may pagkakataon pa. Yan lamang po, may God bless us all.